Magandang araw mga kabaryo. Re-upload muna tayo ngayon. Si Tito Proy muna ang magboboses sa kwento natin. Maraming salamat. May kasabihan ng matatanda sa mga liblib na baryo na ang mga nilalang na yumauna ay hindi na dapat pang ginagambala sa himlayan ng mga ito. Kaya marapat lang na irespeto at igalang natin ang pananahimik ng bawat nilalang sa mundo. Ikaw kaibigan, susuwayin mo ba ang kasabihang ito base lang sa iyong pansariling interes? Halika at samahan mo akong magbalik tanaw sa nakaraang buhay ni Pilo na hango sa kanyang tunay na karanasan. Taong 1968, Santa Ana, Cagayan. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan ako nagsasaka sa aming maliit na lupain, kung saan puro gawaing pang-agrikultura ang pangunahing pinagkakakitaan ng aming angkan. Sa ganitong paraan lang umiikot ang aking buhay. Gawa ng minana pa namin ang ganitong hanap buhay sa mga ninuno ng aking ama. Bagaman ito na rin ang kinagisnang kong pagkakakitaan, kung kaya naman pinagyaman ko ang lupang ibinigay sa akin ng aking ama. Noong una maayos naman ang lahat at paunti-unti ko itong pinaunlad sa pamamaraang alam ko. Naniniwala kasi ako na dito sa aming baryo basta masipag ka lang sa sarili mong sakahan, 100% hindi ka makakaranas ng gutom. Napakahalaga rin ng bawat sentimong kinikita ko rito sa sakahan sa tuwing dumarating ang buwan ng anihan ng palay at gulay. Dahil sa estilo ng aking pamumuhay, hindi maipagkakailang maswerte daw ang aking magiging katipan sa hinaharap ayon sa aking mga magulang. Bukod daw kasi sa masipag akong magtanim ng kung ano-anong binhi ng halaman na kapakipakinabang, may angking sinop rin ako pagdating sa paghawak ng sarili kong pera. Dagdag pa ng aking ama na maigi na raw ang may sarili akong ipon na pera kaysa umasa lang kung kani-kanino. Payo pa ng aking ina na sa estado ng aming pamumuhay, hindi lahat ng kadugo namin ay handang tumulong sa oras ng kagipitan. Ayon pa rito na ang pagiging responsableng lalaki na may sipag at dunong pagdating sa mga bagay-bagay ay hindi kailanman makakaranas ng gutom at pasakit sa buhay. Depende na lang raw ito kung sa papaanong paraan ko panghahawakan ang mga naiipong kong salapi. Ito ang tandaan mo, Pilo anak. Sa mga biyayang tinatamasa natin ngayon, walang masama kung tumulong ka sa mga kamag-anak nating hikaw sa buhay. Pero huwag mo rin kalilimutan na balang araw ay bubuo ka rin ng sarili mong pamilya. Kaya marapat lang na pag-ipunan mo ang kinabukasan ng iyong magiging pamilya. Tandaan mo anak, na kung minsan dumarating sa buhay ng isang tao na hindi lahat ng kamag-anak ay kamag-anak, hindi rin lahat ng kadugo ay kadugo na handang dumamay o magbigay ng tulong sa iyo sa oras na dapang-dapa ka na. At iyan ang katotohanan ng buhay natin sa mundong ito. Magkasunod na paliwanag ng Tatay Borek. Sa puntong iyon ay tumangulang naman ako sa mga sinabi ng aking ama at inunawa ko ang mga bagay-bagay na tungkol sa mga nais nitong iparating sa akin. Kaya naman sa bawat araw na dumadaan sa aking buhay, gumawa ako ng mabubuting bagay na sang-ayon sa kagustuhan ng aking mga magulang. Makalipas pa ang ilang araw, bagya ako namang namata ng aking kaibigan at kababata na si Ambo. Isa ang kaibigan kong ito sa mga taong naging bahagi ng aking buhay na walang kasing kulit sa mga bagay-bagay na bago sa kanyang paningin. Kung saang-saang parte din ng aming baryo napapadpad itong si Ambo at malimit rin itong makialam sa mga bagay na wala namang kinalaman sa personal niyang buhay. Kung kaya naman palagi rin akong inaabisuhan ng Tatay Borek noon kapag kasama ko ito. Ayon dito, hindi magandang ehemplo itong si Ambo para sa akin. Bukod kasi sa malikot ang kamay nito sa mga bagay-bagay, taglay rin ito ang pagiging suwail sa kanyang mga magulang. Iyon bang kahit sabihan mo ito sa mga bagay na bawal gawin o puntahan ng isang tao, hindi ito magdadalawang isip na sumuway at gawin ang kanyang ninanais. Hindi naman naglaon ay dumating ang isang araw na nakita kami ng Tatay Borek na magkasamang naglalakad sa sentro ng baryo. Saan naman kayo galing ng kaibigan mong ito, Pilo? Ambo, iho, hindi naman sa pinagbabawalan ko kayong magsama ng anak ko.
Pero sana lang huwag mong idamay ang aking anak sa mga kalokohan mo. Diretsa ang tanong at paalala ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Borek. Wala naman ho kaming ginagawang masama at maayos na rin ho ako ngayon, hindi kagaya noon. Huwag po kayong mag-alala sa amin ni Pilo dahil hindi ko naman po siya ipapahamak. Magkasunod na paliwanag at katuwiran ni Ambo. Matapos namin makipag-usap sa aking ama, tumangulang naman ito at ipinaalala sa akin na bago tumalikod ang araw sa kalupaan, kailangan ay naroroon na ako sa aming pamamahay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad sa sentro ng baryo, ngumitilan namang itong si Ambo. Ayon rito mukhang tumatatak na raw ang kanyang kakulitan sa aking ama. Gayon din sa iba naming kababaryo na nakakakilala rito. Ilang saglit pa ay bigla namang binanggit ni Ambo sa akin ang isang matandang lalaki na naninirahan roon sa may dulo ng baryo. Na kung tutuusin hindi na ito sakop ng aming baryo at malapit na ito sa paanan ng bundok. Ayon sa mga haka-haka ng mga taong naninirahan roon, may lahi raw ng aswang ang matandang lalaki. Kung kaya naman para makita ko ang kabuuang itsura ng sinasabi nitong matanda. Walang pagdadalawang isip namin itong pinuntahan, ayon na rin sa kahilingan ni Ambo. Nang marating namin ang kinaroroonan ng pinaghihinalaang aswang, tila wala namang bago sa lugar na iyon, kundi ang isang ordinaryong kubo na para bang niluma na ito ng panahon. Maya-maya pa habang pinagmamasdan ko ang buong paligid, bigla naman lumabas sa entradang pintuan nito ang isang matandang lalaki na pawang puti na ang mga buhok. Kung susuriin ko ang itsura ng matandang iyon, masasabi kong mukha itong ermitanyo at hindi isang aswang. Subalit nang mapansin ng matandang iyon na pinagmamasdan ko ang kabuuang itsura ng kanyang kubo, tumitig lang naman ito sa akin habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Ano bang meron sa aking pamamahay, iyo? At tila titig na titig ka rito, may problema ba sa kubo ko? Isa pa mukhang taga-kabilang baryo kayo at tila hindi pamilyar ang mga itsura ninyo sa akin. Sabihin ninyo may maipaglilingkod ba ako sa gaya ninyong binata? Magkasunod na tanong at paliwanag ng matandang iyon. Pasensya na po kayo, Manong. Sa katunayan, sinamahan ko lang po ang aking kaibigan sa lugar na ito at may mga tao rin kaming napagtanungan na aswang daw po kayo. Mariin kong tugon at paliwanag. Nang marinig ng matandang iyon ang aking mga sinabi, tumawa lang naman ito sa akin habang sumagot ng mga katagang. Sino naman ang nagsabi sa inyong aswang ako? Alam nyo, iyo, kung sakasakaling aswang ang paratang ng mga taong napagtanungan ninyo tungkol sa akin, 100% noon pa ubos ang mga tao rito sa baryo. Mahabang paliwanag ng matandang iyon. Dagdag pa nito ay matagal na raw niyang binabantayan ng baryong iyon kontra sa mga aswang na gustong manalasa rito. At ang totoo ay isa din siyang lehitimong albularyo na hindi alam ng kanyang mga kababaryo. Makailang beses na rin daw siyang ipinagtabuyan ng mga ito sa baryong iyon. Ngunit mas pinili pa rin ng matandang iyon na manatili sa kanyang lugar para sa seguridad ng mga tao laban sa banta ng mga amaranhig. Para sa mga hindi nakakaalam, ang aswang na amaranhig ay may dalawang kaanyuan na isang kaluluwa at nabubuhay na bangkay galing sa hukay. Kusang nabubuhay ang mga ganitong uri ng nilalang sa oras na magambala ang lugar kung saan ito namatay o pinatay. May kakayahan din ang mga nilalang na ito na pumatay ng ordinaryong tao gamit ang mundo ng panaginip. Iyon bang sasakaling ka ng mga ito na 100% apektado ang katawang lupa ng isang tao? Tinawag na amaranhig ang ganitong aswang dahil sa kakayahan nitong bumangon at bumalik sa hinaharap. Kahit pa ilang taon nang nakahimlay ang kanilang katawang lupa sa hukay. Noong nabubuhay pa ang mga ganitong uri ng nilalang, isa lang silang tipikal na aswang. Pero kapag napatay na ang mga ito, dito na sila tinatawag na amaranhig. Dahil sa mga inilad sa akin ng matandang albularyo, bagya naman na panatag ang aking kalooban at nawala ang mga agam-agam kong aswang ang matandang iyon. Sa katunayan noong makaharap ko ito, kusang loob pa kaming pinatuloy ni Ambo sa loob ng bahay nito. Sa loob ng pamamahay ng matandang iyon, mga kalakbay, bumungad sa amin ni Ambo ang iba't ibang klase ng sandata
na nagmula pa sa ibang panahon. May punyal din ang matandang albularyo na kung tawagin ay pisaw na gawa sa isang metal na tansong dilaw ng mga sinaunang kampana ng simbahan. May hawak rin itong kampilan ni Raha Sulaiman na pinaniniwala ang nakapatay na ng maraming aswang sa dagat na kung tawagin ay kurita. Sa dami ng nakita kong sandata sa bahay na iyon, hindi ko maipagkakaila na mahigit 100 taon na ang edad ng albularyong iyon. Sa titig mong iyan, iho, nababasa ko ang tanong at sinasabi ng iyong puso't isipan. Pero tama ka nang iniisip, mahigit 100 taon na ako nabubuhay sa mundong ito at marami-rami na rin akong laban na napagtagumpayan. Akala mo ba nasa edad 70 anyos lamang ako? Pero ang totoo niyan 120 na ang edad ko. Gayunpaman iyo, malinaw pa rin ang aking mga mata at matalas pa rin ang pandinig ko gaya ninyong mga kabataan. Magkasunod na paliwanag ng matandang nagpakilalang si Manong Nihay. Dahil sa aking mga nalaman tungkol sa pagkatao ni Mang Nihay, hindi ko maitatanggi sa aking sarili na labis akong humanga rito. Sa loob-loob ko nga kung nasa 120 na ang edad nito, malamang sa malamang naabutan pa nito ang mga ninuno ng aking ama. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na kami ng maayos at mahinahon sa matandang iyon at bahagya akong napalingon kay Ambo. Dala ng labis itong kahiyan sa sarili. Aminado rin ito sa akin na maling impormasyon ang kanyang nasagap. Dahil kabaligtaran ang sinabi nitong aswang si Manong Nihay. Sa pagbagtas namin ng daan pa uwi sa aming baryo, hindi ko mapigilan ang aking sarili na kantsawan si Ambo. Habang napapangisi ito sa akin na nakatingin dahil aminado ito na nagkamali siya ng paratang sa matandang manggagamot. Ano Ambo? Iba ka rin sumagap ng usapin na ba? Aswang si Manong Nihay. Grabe ang imahinasyon mo kaibigan. Mariin kong kantsaw rito. Pasensya na Pilo. Nadala lang ako sa mga maling haka-haka ng mga tao sa baryong iyon. Pero sabi pa ng mga taong nakausap ko roon, sa loob raw ng kakahuyan may isang pamilya daw talaga ng aswang ang pinatay roon. Mariing paliwanag pa ni Ambo. Ayan ka na naman sa mga sabi-sabi kaibigan. Hindi mo ba alam na may kasabihan ang mga matatanda? Na ang mga taong naniniwala sa mga sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Mariing kong tugon kay Ambo. Hindi naglao na ito mangulang naman itong si Ambo sa aking mga sinabi. Gayunpaman nang malapit na kami sa aming baryo, iginiit nito sa akin na pwede naman daw naming puntahan ang loob ng kakahuyan. Para lang mapatunayan na ang mga sinasabi nito sa akin ay pawang katotohanan. Maya-maya pa bigla naman akong tumango rito. Pero hindi ko sinasabing sumasang-ayon ako sa nais nitong mangyari. Napuntahan namin ang kubo ng pamilyang aswang na napatay. Ilang dekada na ang nakakalipas. Nang makita kami ng Itay Burek na magkasamang naglalakad, bigla naman itong napailing habang nagsasabi ng, "Mukhang galing kayo ni Ambo sa kabilang baryo. Tama ba ako, Pilo? Ano bang meron sa baryong iyon? At napasama ka na naman sa kaibigan mong gala anak?" Magkasunod na tanong ng aking ama. Gayunpaman imbes na sagutin ko ang mga tanong ng aking ama, walang kaabog-abog kong nabanggit rito ang pangalan ni Manong Nihay na siyang ikinagulat ng Tatay Burek. Itay Burek, kilala ho ba ninyo si Manong Nihay? Pamilyar ho ba siya sa inyo? Diretsahan kong tanong. Si Manong Nihay baka mo anak. Bueno, kilala siya ng aking ama. At sa katunayan ay hindi rin alam ng lolo mo kung saan lupalop nang galing ang matandang iyon. Pero ayon sa kwento ng tatay ko, hindi ordinaryong tao ang matandang iyon. Ngunit magaling raw itong albularyo. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Dagdag pa nito na totoo din daw ang mga inilahad sa akin ni Ambo tungkol sa isang pamilya ng aswang na sabay-sabay pinatay sa loob ng kakauyan na sakop ng baryo nila Manong Nihay. Wala rin makapagsabi kung sino ang pumatay sa pamilyang iyon hanggang sa nalimutan na lang ito ng mga tao roon. Dahil sa aking mga narinig mga kalakbay, bigla namang tumaas ang kuryosidad kong alamin kung ano ang tunay na nangyari sa lugar na iyon. Makalipas pa ang mga araw ay pinayuhan ako ng aking ama na huwag ko ng balaking pang pumunta sa lugar na iyon kung saan pinatay ang pamilya ng mga aswang. Sa mga sumunod pang mga araw, diretsahan ko namang kinumpronta si Manong Nihay.
upang magtanong ng ilang bagay tungkol sa pamilya ng mga aswang na pinatay. Nang nasa poder na ako ng matandang albularyo, tapatang sinabi nito sa akin na huwag daw akong papasok sa kakahuyan, sa kadahilan ng may mga nakahimlay roon na hindi ordinaryong nilalang. Paalala pa nito na ang mga nilalang na yumao ay hindi na dapat pang ginagambala. Dahil sa oras na magambala ang mga nilalang na iyon sa kanilang himlayan, magdudulot lang ito ng katakot-takot na problema. May ilang kababaryo rin daw itong si Manong Nihay ang nagtangkang pumunta sa lugar ng pamilyang iyon. Subalit sa kasamaang palad, makalipas lang ang ilang araw ay namatay rin ang mga ito sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Dahil sa mga sinabi ni Manong Nihay, hindi ko maipagkakaila sa aking sarili na nakaramdam ako ng labis na hilakbot sa buo kong katawan at bahagya rin nanginig ang aking mga kalamnan ng mga oras na iyon. Kung ako sa iyo, Pilo, mas makabubuting ituon mo na lang ang sarili mo sa mas mga makabuluhang bagay. Kalimutan mo na rin iyo ang tungkol sa masalimuot na pangyayari sa buhay ng mga taong iyon at isipin mo na lang na hindi sila kaparte ng mundong ginagalawan natin. Magkasunod na paliwanag ni Manong Nihay. Hindi naglaon na itapatang ko rin sinabi kay Ambo. Nakalimutan na lang namin ang mga bagay tungkol sa pamilya ng mga aswang na pinatay sa baryo nila Manong Nihay. Subalit na marinig naman ito ang aking mga natuklasan, tumawa lang naman ito ng malakas habang nagsasabi ng, "Sus Mariose, Pilo, patay na ang mga taong iyon, kaya malabo pa sa sabaw ng pusit na mabuhay ang mga demonyong iyon. Isipin mo nga aswang na pinatay sa loob ng mahabang taong nakahimlay. Mabubuhay ng ganun-ganun lang. Kung tutuusin, buto-buto na ang mga lintik na yon. At saka iyang si Manong Nihay, tinatakot lang tayo niyan para masolo ng matandang iyon ang mga itinatagong antigong gamit ng pamilyang aswang. Balita ko pa nga may baryang gawa sa ginto ang pamilya ng mga aswang na iyon. At yan ang hanapin natin kung gusto mo akong samahan roon." Magkasunod na paliwanag ni Ambo. Wala naman akong interes sa yaman na meron ng pamilyang iyon. Ang gusto ko lang malaman kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa mga taong iyon. Mariin kong paliwanag. Sa puntong iyon ay napaisip naman si Ambo dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi ako ganong klase ng tao na basta-basta nasisilaw sa mga kayamanang pinaghirapan ng iba, maging ito man ay aswang o sa ordinaryong tao. Makalipas pa ang mga araw at sumapit na ang anihan ng palay at gulay. Kung kaya naman itinuon ko muna ang aking sarili sa pag-aani ng mga ipinunla ko sa aming sakahan, upang sa gayoy madala ko na ang mga gulay sa pamilihang bayan para ibenta. Habang ang mga palay naman na ginapas at inani ko ng araw na iyon ay matyaga akong ibinilad sa katerikan ng araw, upang masiguro kong maganda ang kalalabasan nito kapag pinakiskis ko na at para maging bigas. May ilang araw din kaming hindi nagkita noon ni Ambo, sa kadahilan ng naging abala ko sa aming sakan at sa pagbebenta ng mga sako-sako naming palay. Habang ang iba sa mga ito ay nahanapan ko ng mamimili sa merkado na sila na ang magbibilad at magpapakiskis. Ang lahat ng kinita ko sa aming mga pananim ay buong buo kong ibinibigay sa aking ina para sa aming mga gastusin sa araw-araw. Dahil sa nakasanayan na ng aking ina na hatiin ng aking kinikita sa 3 bahagi, kontento na ako dito. Naglaan rin ako ng pera para sa panibagong binhi sa susunod na taniman. Nang makaluwag-luwag na ako sa oras, muli akong binalikan ni Ambo para magdesisyon kung sasamahan ko ba siya sa loob ng kakahuyan. "Ano, Pilo, sasamahan mo ba akong pumunta at magukay sa paligid ng bahay ng mga aswang? Sabihin mo lang kung umaayaw ka na, para naman maisama ko ang iba kong kakilala na gustong kumita ng pera." Magkasunod na paliwanag ni Ambo. Dahil sa mga sinabi nito, dito na rin ako nagdalawang isip kung sasama pa ba ako sa lugar na yon. Gayong nagabili na sa akin ng Tatay Burek at Manong Nihay, nakalimutan ko na ang pagpunta roon. Pero sa isang sulok ng aking isipan, may mga bagay na nagtutulak sa akin na tumuloy ako roon. Hanggang sa sumapit ang 15 ng Marso noon, at sa kauna-unahang pagkakataon, sinuway ko ang habilin ng aking ama at ng matandang albularyo. Maaga pa lang ay pumasok na kami ng kakahuyan nang hindi namamalayan ni Manong Nihay.
Sa pagbagtas namin ng daan patungo sa lugar na aming pakay, nakita namin ang malaking kubo kung saan pinaniniwalaan na pinatay ang pamilya ng mga aswang. Gayunpaman nang maihatid na kami ng kakilala ni Ambo, dali-dali naman itong lumabas ng kakahuyan. Sa pagmamasid ko sa lugar na iyon, tila wala namang bago at parang ordinaryong kubo lamang ito na niluma na ng panahon. Halos sira na rin ang kalahati nito na pawang hindi na pakikinabangan pa. Pero gaya ng aking inaasahan, nagkalat sa lugar na iyon ang mga lumang damit at mga antigong gamit sa pagluluto. May mga napulot rin si Ambo ng mga sinaunang barya na gawa sa pilak. Sa paghuhukay nito sa paligid, nakakita pa itong muli ng isang garapon na naglalaman ng mga gintong barya, na kung susuriin kong mabuti, masasabi kong galing pa ito sa panahon ng digmaan. Kung kaya naman ang makuha na ni Ambo ang kanyang pakay sa lugar na iyon, paalis na lang kami nang umalingasaw ang masangsang amoy na parang alimuom. Parang amoy ito ng isang bangkay na parang kakaahon lang sa hukay, na amoy amag na hindi ko maintindihan. Nang tuluyan na kaming makabalik sa aming baryo, binigyan ako ni Ambo ng halos kalahating piraso ng barya na nakuha nito sa loob ng garapon na gawa sa ginto. Ayoko sanang tanggapin ang baryang iyon, pero ipinagsiksikan ito ng kaibigan ko sa aking bulsa, sabay tumalikod na sa aking palis. Maya-maya pa nang mahugasan ko sa tubig ang mga baryang iyon at malinis, kaagad ko itong itinago sa aking damitan kung saan ako lang ang nakakaalam. Pero noong sumapit na ang dilim sa buong paligid, dito na ako nakaramdam ng mabigat na presensya. Kasabay pa nito ang mga nakikita kong nilalang na padaan-daan sa harapan ng aming pamamahay, na pawang ako lang ang nakakakita. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Pero habang tinititigan ako ng mga nilalang na iyon, na pawang nanlilisik ang mga mata, ay tila parang mawawalan ako ng ulirat. Pilo anak, ano bang nangyayari sa'yo? At ang lamig naman ng paligid. Pero ang pagmumukha mo ay napakaputla at pinagpapawisan ka pa ng butil-butil sa noo. Diretsahan tanong ng aking ama. Itay, hindi ho ba ninyo nakikita ang mga taong nasa harapan ng ating bakuran? Ay no, Itay. 4 silang nakatitig sa akin. Patanong kong tugon sabay turo sa aming tarangkahan. Ano ba ang mga pinagsasasabi mo, Pilo? Aba dadalawa lang tayong naririto at ang nanay mo ay nag-aayos na ng higaan. Mariing paliwanag ng aking ama. Dahil sa hindi nakikita ng aking ama ang mga nilalang na nakikita ko, kaya minabuti ko na lang na iwasan ang tingin ng mga ito sa akin. Makalipas pa ang ilang segundo ay mas lalo akong nakaramdam ng bigat ng aking katawan. Gayunpaman nang pumasok na kami ng Tatay Borek sa loob ng aming pamamahay, bigla naman naglaho ang mga nilalang na iyon. Kung kaya naman ang buong akala ko ay maayos na ang lahat dahil wala na ang mga nilalang na iyon. Subalit nagkamali ako nang matulog na kami ng aking mga magulang dahil dito na nagkandaletse-letse ang lahat. Wala pa mang 30 minuto akong nakakatulog. Paisa-isa ko nang nakikita sa aking panaginip ang pagmumukha ng mga taong iyon. Pawang mag-asawa ang mga ito na may kasamang isang batang lalaki at babae na pare-parehong sunog ang kalahating muka, tapos ay tad-tad rin ng maraming saksak sa katawan. Ginambala ninyo ang matagal na naming pananahimik sa aming himlayan. Kaya pagbabayaran ninyo ang inyong kalapastangan sa aming mga katawan. Isasama namin kayo sa aming himlayan kasama ang mga taong pumatay sa amin. Magkasunod na tugon ng lalaking iyon sa aking panaginip. Wala akong ninakaw na pag-aari ninyo pakiusap. Kung ninakawan kayo ng kaibigan ko, hindi ko iyong kagustuhan. Mariing kong paliwanag habang sumisigaw na nakapikit. Maya-maya pa bigla ko na lamang naramdaman. Napilit akong ginigising ng aking ama at marahan akong tinatapik ng mga oras na iyon. Naramdaman ko rin ang malakas nitong sampal, kung kaya naman bumalik ang wisyo ko sa katawan. Ano bang pinagsasasabi mo, Pilo anak? Ano ang ninakaw nyo at sino ang kasama mo? Pasigaw na tanong ng aking ama habang nakatitig ako rito. Kinaumaganay na wala namang kaagad ang mabigat na presensya sa aking katawan at bumalik sa normal ang aking paghinga. Hindi gaya noong gabing natulog ako na para bang dinadaganan ako ng isang batibat na nilalang. Maya-maya pa ay bigla naman akong sinabihan ng aking ama
napupuntahan namin si Manong Niyay upang masuri ako nito kung ano bang klase ng nilala ang gumagambala sa akin. Nang marating namin ang pamamahay ng matandang albularyo, sa bukana pa lang ng tarangkahan nito ay walang kabog-abog itong nagsalita sa amin ng aking ama ng mga katagang. Hanggang dyan na lang kayo at bawal kayong mag-ama sa loob ng aking pamamahay. Alam ko na rin ang pakay ninyo sa akin. Mariing paliwanag ni Manong Niyay na labis kong ikinagulat. Pinagsabihan na kita, Pilo, pero hindi ka nakinig. Bagkus ay sinang-ayunan mo pa ang katarantaduhan ng kaibigan mo. Ngayon sa maniwala ka man o hindi, 7 araw mula ngayon mamamatay ang kaibigan mong iyon. Hindi nyo alam kung anong klase ng demonyo ang ginambala ninyo. At ito ang tatandaan mo, iyo, na ang mga aswang na amaranhig ay walang kamatayan. Paulit-ulit lang silang babangon sa kanilang himlayan dahil nagambala sila ng mga taong gaya ninyo. Pagkatapos ay kinuha nyo pa ang kanilang pag-aari. Kahit noong sila ay may katawang lupa pa, ganyan din ang gagawin nila sa isang tao. Isipin mo, iyo, kung ikaw na ordinaryong tao na nabubuhay sa panahong ngayon, hindi ba't ayaw mo rin pagnanakawan ka ng iba? Magkakasunod pang paliwanag ni Manong Niyay. Dahil sa mga inilahad ng matandang iyon, nakita kong kumunot ang noo ng Tatay Burek at napapailing ito sa akin. Kung kaya naman bago pa ako husgahan ng aking ama, iginiit ko rito na wala akong ninakaw na kahit ano sa bahay ng mga aswang. Pero tapatan ko ring sinabi sa aking ama at kay Manong Niyay na may ibinigay sa akin si Ambo na ilang piraso ng barya na gawa sa ginto. Nang marinig ito ng matandang albularyo, harapan akong pinayuhan ito na ibalik ko ang mga bagay na iyon kung saan ito nahukay ng kaibigan ko. Sinabi ko na sa iyo, Pilo, anak, iwasan mo si Ambo dahil hindi siya ang klase ng kaibigan na mapagkakatiwalaan. Tignan mo ang sarili mo, nalagay tuloy sa peligro ang buhay mo nang dahil sa katarantaduhan ng ibang tao. Pasensya ka na, anak. Alam kong wala ako sa lugar para manghusga ng tao. Pero kung buhay at kaligtasan mo na ang nakataya dahil lang sa katarantaduhan ng isang tao, manghuhusga talaga ako at sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin dahil karapatan ko yon bilang ama mo. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Matapos mailahad ng aking ama ang kanyang mga saloobin, humingi naman ako dito ng kapatawaran. Pero ayon kay Manong Niyay, hindi titigil ang mga aswang na iyon hanggat hindi nila nababawi ang kanilang pag-aari at mamamatay ang dapat mamatay. Subalit ayon naman sa matandang albularyo, sa 7 araw ng kanyang binanggit, maaaring ako o si Ambo lang muna ang dalawi ng amaranhig. Para maiwasan ko ang mga ito ay binigyan ako ng matandang iyon ng isang talandro na itali ko raw sa aking braso bilang proteksyon. Dagdag pa nito na hanggat nasa braso ko ang talandrong iyon, hinding-hindi daw ako magagambala at malalapitan ng mga aswang sa aking panaginip. Kung kaya naman kagad kong sinunod ang payo ni Manong Niyay at sinamahan ko ng taimtim na panalangin. Sa pagdaan pa ng mga araw habang hinahanap ng Tatay Burek si Ambo para maabisuhan itong ibalik ang mga kinuha nitong piraso ng gintong barya ng mga aswang, naging maayos naman ang tulog ko sa bawat gabing dumaraan. Isang indikasyon na hindi pa ako ang pakay ng amaranhig. Pero batid ko sa aking sarili na pansamantala lang ang nararamdaman kong kapanatagan. May panaka-naka pa rin akong nakikitang nilalang sa harapan ng aming bakuran na pawang isang pamilya na nanlilisik ang mga mata. Subalit kagad ding namang nawawala ang mga ito na tila ba nagbibigay lang ng babala. Subalit ang bulong ng mga ito sa aking isipan ay paulit-ulit kong naririnig na nagdudulot sa akin ng ibayong takot at panginginig ng kalamnan. Habang paulit-ulit na sinasabi ng mga ito ang mga katagang, ibalik ninyo ang mga ninakaw kung ayaw ninyong buhay ninyo ang maging kapalit na mga gintong barya. Mariinggit ng boses na iyon. Makalipas pa ang ilang minuto ay bigla namang dumating ang Tatay Burek sa aming pamamahay. Nalulugulugo habang nakatingin sa akin na umiiling. Kasabay ang pagsasalita ng mga katagang hindi ko inaasahan ng mga oras na iyon. Pasensya ka na, Pilo, anak, pero hindi ko talaga makita ang kaibigan mo. At marahil nagpakalayo-layo na ito dala ang gintong barya ng mga aswang. Mariin paliwanag ng aking ama. Paano kaya iyon, Itay Burek?
Kung ako lang ang magbabalik ng mga gintong barya, sa palagay ho ba ninyo mamamatay pa rin ako? Patanong kong tugon. Hindi ko alam anak kung ano mangyayari sa'yo. Pero mainam pa rin kung ibabalik lang natin ang iniwan sa'yo ni Ambo. Total hindi naman sa atin ang mga bagay niya iyan. Tugon na paliwanag ng aking ama. Sa nakalipas na 5 araw mula nang pumunta kami sa pamamahay ni Manong Niyay, muli namin itong binalikan dala ang kalahati ng gintong barya na nasa pangangalaga ko. Kasama namin noon ang matandang albularyo. Binagtas namin ang daan patungo sa bahay ng mga aswang. Nang makarating kami sa lugar na iyon, bigla namang umusal ng buhay na salita si Manong Niyay bilang proteksyon namin. Maya-maya pa ay bigla namang lumitaw sa aming harapan ang isang pamilya na nakita ko sa aking panaginip. Titig na titig ang mga ito habang nanlilisik ang mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto ay bigla namang nawalan ng ulirat ang aking ama. Noong una ay inakala kong dala lang iyon ng takot dahil sa mga amaranhig. Ngunit nagkamali ako nang bigla itong bumangon at nag-iba ang boses habang nakatitig kay Manong Niyay. Hindi ka na dapat pang bumalik sa lugar na ito, Niyay. Dahil ang ama mo 10 ng iyong pamilya ang pumatay sa amin. Mariinggit ng nilalang na iyon sa katawan ng aking ama. Maaaring tama ka, kaibigan. Pero wala pa akong muwang noong panahong pinatay kayo ng aking ama na isang manggagamot. At kung ano man ang dahilan niya, iyon ang hindi ko alam. Mariing paliwanag ni Manong Niyay. Dagdag pa nito na inatasan lang siya ng kanyang yumaong ama na bantayan ang bahay ng mga aswang. Upang sa gayo hindi ito pagnakawan ng mga tao sa baryong iyon. Kaya naman labis rin ang aking pagsisisi nang sumama ako kay Ambo noong araw na pinagnakawan nito ang mga aswang. Subalit nang maibalik ko ang gintong barya ng mga aswang, dito na ako nilubayan ng mga amaranhig. Pero sa bawat araw na dumadaan, tanggap ko na sa aking sarili kung ano ang kahantungan ng buhay ni Ambo. Kaya naman nang sumapit ang itinakdang araw na ibinigay ni Manong Niyay, nabalitaan na lang ng aking ama na pumanaw na si Ambo. Ayon sa mga kapatid nito bago iyon namatay, marami daw itong nakikitang nilalang na paikot-ikot sa kanilang pamamahay na tanging siya lang ang nakakakita. Dagdag pa ng isang kapatid ni Ambo na inabutan na lang itong namatay ng dilat ang mga mata at punong-puno ng dugo ang bunganga. Na tila ba hinalukay ang laman loob nito sa katawan kaya sumuka ng buong dugo. Kung kaya naman magmula ng mamatay ang kaibigan ko sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Nasundan pa ito ng 2 kapatid ni Ambo na kapwa pareho na kanyang ikinamatay. Ayon pa sa mga nasagap na balita ni Tatay Burek na ang mga kapatid na iyon ng aking kaibigan ay napasahan din ito ng mga gintong barya ng aswang. Ngayon, Pilo anak, nakita mo na ang naging resulta sa mga taong naghahangad ng labis sa kayamanang pag-aari ng iba. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos anak dahil hindi mo naisipang ibenta sa merkado ang mga gintong barya ng amaranhig. Magkasunod na paliwanag ng aking ama. Pero alam nyo ba kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang mga kwento ni Manong Niyay tungkol sa mga aswang na amaranhig. Tumatak rin sa aking isipan ang mga payo ng aking ama noon na huwag kong pag-interesan ang mga bagay o yaman na pinaghirapan ng iba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat. Nakakita ka na ba ng prosesyon sa buong buhay mo? Ang tinutukoy kong prosesyon ay ang pagpaparusa ng engkanto sa mga aswang na kung tawagin ng mga albularyo ay prosesyon ng Erosanto. Ating balikan ang nakaraang buhay ni Bibot base sa kanyang tunay na karanasan. Taong 1965, Gandara, Samar. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nabibilang sa angkan ng mga manggagamot. Bagaman kilala ang pamilya namin sa aming lugar, kung kaya naman hindi na bago sa akin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga aswang at engkanto. Ayon kasi sa Lolo Anot, ang lugar daw namin ay isa sa mga pinaniniwalaan ng matatandang albularyo na lagusan patungo sa sinasabi nilang syudad ng Biringan. Bagaman bata pa ako ng mga panahong ito, kung kaya naman hindi ko pa gaanong nauunawaan ang mga bagay-bagay tungkol sa mga lagusan o portal. Ang tanging alam ko lang noong mga panahong ito
totoo ang mga aswang at engkanto na naglipa na sa mga bulubundukin ng Gandara. May mga naririnig pa akong usap-usapan noon tungkol sa tinatawag nilang prosesyon ng Erosanto na labis ko naman pinagtatakahan. Pero ayon sa Lolo Anot, na ang prosesyon na iyon ay pawang kinabibilangan ng matataas na uri ng mga engkanto. Isa daw itong pagpapasakit kung saan pinaparusahan ng mga nilalang na iyon ang mga nahuhuli nilang aswang na gustong manalasa sa mga baryo. Isa daw itong pagpapakita ng mga engkanto na dito sa amin ay walang puwang ang mga kampo ng demonyo. Dagdag pa ng Lolo Anot na kapag sumasapit ang mga ganitong panahon, tanging mga albularyo at antingero lang ang nakakakita sa prosesyon na iyon. Sa tuwing ginagawa ng mga engkanto ang prosesyon na kanilang nakasanayan, 100% sinisiguro ng mga ito na walang inosente ang madadamay o makakakita. Dagdag pa ng lolo ko na kapag alam nilang may magaganap na parada ng mga aswang, ay agaran nilang inaabisuhan ng mga tao. Dahil sa mga inilahad ng lolo ko, aminado kong tumaas ang kuryosidad ko na makakita ng mga aswang na pinahihirapan ng mga engkanto. Gayon din ang pasakit na dulot nito sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy lang ako sa aking buhay. Subalit habang umuusad ang aking edad, tila nag-iiba rin ang pananaw ko sa buhay. Kung kaya naman tapatan ko ring sinabi sa Lolo Anot na gusto kong sundan ang kanyang mga yapak bilang albularyo at antingero. Dahil sa aking mga sinabi, ngumiti lang naman ito sa akin habang marana hinihimas ang ulo ko. Kasabay ang pagsasalita nito ng mga kataga na gumulat sa aking wisyo ng araw na iyon. Bibo at apo, walang masama sa mga bagay na gusto mong gawin at tahakin dahil nasa dugo mo naman talaga ang pagiging manggagamot. Ang tanong ko lang sa'yo, handa ka bang makita ang mga nilalang na nakikita ko? Ang ibig kong sabihin, apo, kung handa ka bang makakita ng mga aswang at engkanto sa malapitan. Kasi ay kung hindi ka pa handa sa ganoong sitwasyon iyo, mas makabubuting ituon mo na lang ang sarili mo sa mas makabuluhang bagay. Dahil hindi lahat ng nilalang na makikita mo ay pawang mababait gaya ng iniisip mo. Sa katunayan, apo, ang iba sa kanila ay maras at agresibo na may kakayang pumatay ng mga ordinaryong tao. Kaya pag-isipan mong mabuti ang landas na gusto mong tahakin. Pero kung desidido ka na sa iyong nais, sabihan mo lang kaagad ako at ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na nais mong malaman. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Anot. Matapos mailahad ng lolo ko ang mga bagay na nais nitong iparating sa akin, dito na ako napaisip ng malalim kung delikado nga ba akong maging albularyo. O baka naman naisip ko lang maging manggagamot dahil gusto kong masilayan ang prosesyon ng Erosanto sa kung papaano pinapahirapan ng mga aswang na nagtatangkang sumalungat sa mga engkanto. Dagdag pa ng lolo ko na noon pa man ay ayaw na ng Erosanto sa mga aswang na magtayo ang mga ito ng isang pugad o kahit maliit na komunidad sa amang dako ng aming baryo. Subalit sa bawat taon na dumaraan, hindi po pwedeng walang manghihimasok sa pamantayan ng mga engkanto. Kung kaya naman tapatang din sinabi sa akin ng Lolo Anot na hindi biro ang maging antingerong manggagamot. Dagdag pa nito na ang pagiging manggagamot ay nangangailangan ng malawak na pangunawa, mahabang pasensya at tapang, kung saan hindi uso sa isang antingero ang pusong mamunat awa. Sa estado kasi ng mga gaya ni Lolo, nakadepende rin ito sa isang sitwasyon. Dahil sa mga sinabing iyon ng lolo ko, walang pagdadalawang isip ko namang inihanda ang aking sarili sa landas na gusto kong tahakin sa hinaharap. Halos araw-araw ay nagbabasa ako ng mga buhay na salita sa libreta ng lolo ko. Gayon din sa mga kasanayan sa pagtatanga ng mga bertud at mutya. Ipinakita ko rin sa Lolo Anot ang determinasyon ko na mapabilang sa malalakas na manggagamot na pwedeng makipag-ugnayan sa mga Erosanto. Makalipas pa ang mga araw ay naging maayos naman ang lahat, kasabay ang aking dedikasyon na maging mabalasit na antingero. Bibot, apo, marami-rami ka nang natututunan sa pagiging manggagamot at antingero.
walang duda na marami ka na rin napapagaling na tao sa baryo natin. Marami ka na rin binanggam mambabarang at mangkukulam na nagpapakalat ng malalang sakit sa mga karatig baryo. Ang kailangan mo na lang gawin ay patunayan sa samahan ng mga manggagamot na kaya mo nang pumatay ng mga aswang. Pero hindi iyon madaling gawin dahil 100% na makikipagsabayan sa iyo ang mga nilalang na iyon para sa kanilang buhay. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Anot. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Lolo, ay mahinahon naman akong tumango rito bilang pagsang-ayon. Kung kaya naman mas lalo pa akong nagpalawak ng aking kaalaman sa aspeto ng lihim na karunungan. Upang sa mga susunod ko pang pakikipaglaban sa iba't ibang nilalang, masigurado ko ang aking pagkapanalo. Gayunpaman sa bawat araw na nakikipagtangguli ako sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, nababanag ko sa pagmumukha ng Lolo Anot ang pangamba at pagkabahala. Hanggang sa nagdesisyon ako maglibot sa mga kabundukan na malapit sa aming lugar na sinang-ayunan naman ng lolo ko. Halos pinabaunan rin ako ng mga mutya, bertud at sandata bilang bahagi ng aking pagsasanay sa pakikipagpatayan sa mga aswang. Isang umaga noon habang maganda ang sikat ng araw, nag-ayos ako ng aking mga dadalhin sa bundok nang bigla naman akong paalalahanan ng lolo ko. Ayon rito, pumayag siyang mamundok ako para sanayan ang aking sarili. Hindi sa kung ano paman ang nais kong patunayan sa samahan ng mga antingero at manggagamot. Tandaan mo, Bibot, hindi ka aakyat ng bundok para patunayan sa ating mga kasamaan na ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Aakyat ka ng bundok para patunayan sa ating angkan na kaya mong sabayan ang mga demonyo. Kung papalarin ka naman, mapapatunayan mo rin sa mga erosanto na pwede ka nilang maging kaisa sa pagpaparusa ng mga aswang. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Anot. Matapos kong makalap ang mga habilin nito ay humayo na akong mag-isa paakyat ng bundok. Subalit sa paanan pa lang nito, marami-rami na akong nasisilayan ng mga elemento na bahagi ng kabilang mundo. Tila ba normal na lang din sa akin ang makakita ng mga tikbalang, kapre, tayho at kung ano-ano pang mga maligno. May pagkakataon rin na ginagabayan ako ng mga duwende sa lugar na nais kong puntahan. Subalit habang nasa kalagitnaan ako ng gubat na iyon, walang sabi-sabi kong nakasalubong ang isang matandang ermitanyo na nakangiti sa akin habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa aking wisyo. Magandang araw sa iyo, Amang. Mukhang taga-kapatagang ka na baguhang antingero at albularyo. Ano ang pakay mo sa lugar na ito? Naghahanap ka ba ng mga demonyo na maiaalay mo sa mga erosanto? Alam mo bang delikado sa lugar na ito? Dahil pinamumugaran ito ng mababangis na nilalang at halangang kaluluwa. Napakaswerte mo nang abuti ng 5 araw sa bundok na ito. Magkakasunod na paliwanag ng matandang iyon habang humahagalpak ng tawa. Maya-maya pa paglagpas ng matandang iyon sa aking kinatatayuan, naramdaman ko ang presensya nito na hindi iyon isang ordinaryong ermitanyo. Marahil ikinubli lang nito ang kanyang sarili sa wangis ng pagiging isang ermitanyo. Sa marahang pagpiling ng aking leg, bigla naman akong napatras ng tumagos ang matandang iyon sa isang matayog na puno ng balagon. Kung kaya naman aminado ako sa aking sarili, na bahagya akong ginapangan ng hilakbot sa bukong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin ko na lang na may 5 oras na pala akong paikot-ikot sa masukal na kakahuyan ng gubat. Kaya naman sa tuluyang pagtalikod ng araw sa kalupaan, dito na ako nakaramdam ng iba't ibang presensya. Higit sa lahat ng bumalot ang dilim sa buong paligid na nagpakaba naman sa akin. Habang tanglaw ko ang maliit na apoy sa buong paligid ng kakahuyan, ganun na lang din kahigpit ang hawak ko sa aking sundang. Kasabayang kung ano-ano ng huni ang naririnig ko habang patuloy na lumalalim ang gabi, na sinasabayan pa ng mga pag-angil na tila ba napakalapit lang ng mga nilalang na iyon sa kinaroroonan ko. Sa paggalaw ng mga puno, nahipa ng malamig na hangin ang aking mga mata. Kusa naman itong pumikit sa labig ng paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman akong ginising ng isang matinis na boses
habang may mga kamay na tumatapik sa aking balikat. "Gising binata, gumising ka." Pabulyaw na gising ng taong iyon. Sa marahang pagmulat ng aking mga mata, tumambad sa akin ang mga nilalang na may dilaw na mata. Habang nakapalibot ang mga ito sa aking hinihigaan ng mga oras na iyon, walang paligoy-ligoy akong tinanong ng mga ito kung ano at sino ako. Gayunpaman nanatili lamang akong walang imik habang nakatitig sa mga ito. Pero sa pagsulyap ko sa likuran ng mga ito, nasipat ko ang mga apat na nilalang na nakagapos, na tila ba nabihag ng mga ito at nanlilisik ang mga mata na animoy magliliyab sa kapulahan. Kung kaya naman napagtanto ko sa aking sarili na marahil ang mga naririnig kong pag-angil ng pagmamakaawa bago ako nakatulog ay galing sa mga nilalang na nakagapos. Sa isip-isip ko nga kung hindi ako nagkakamali, ang mga nilalang na nasa aking harapan ng mga oras na iyon ay pangkat ng Erosanto. Sino ka at ano ang pakay mo rito sa bundok? Hindi mo ba alam na teritoryo namin ang lugar na ito at bawal rito ang mabababang uri ng mga tao? Malapit na naming isagawa ang prosesyon ng Erosanto. Ang mga nakikita mong nakagapos ay pawang mga aswang na nahuli naming nananalasa at nagtatayo ng pugad. Ngayon binata, uulitin ko ang tanong sa iyo at kapag wala akong narinig na magandang sagot mula sa bibig mo, papatayin kita kasama ng mga demonyong ito. Magkakasunod na paliwanag ng lalaking may dilaw na mata, sabay turo sa mga aswang na kanilang bihag. Subalit bago pa man ako magsalita, nakita ko na ang tatlong nilalang na may nanlilisik na mga mata habang pasugod sa mga ito. Kaya naman dali-dali akong tumindig sa kinauupuan ko, sabay hawi sa mga engkanto. Laking gulat din ng mga ito nang undayan ko ng saksak ang mga nilalang na iyon. Dala naman ng labis na pagkabigla, ay pinanood lang ako ng mga engkanto. Habang patuloy akong nakikipagpatayan sa tatlong aswang na nagtangkang sumalakay sa kanila. Nang tuluyan kong mapatay ang mga aswang na iyon, naisip kong marahil sinundan ng mga ito ang mga engkanto para iligtas ang kanilang kasamahan. Dahil sa aking ginawa, bagya namang napangiti ang pinuno ng mga nilalang. Ayon sa mga ito, hindi nila lubos akalain na lakas loob kong susugurin ang mga aswang sa ganong sitwasyon. Kahanga-hanga ang ipinamalas mong katapangan binata at isa ka pang antingerong manggagamot. Kung hindi ako nagkakamali, malamang sa malamang taga-kapatagan ka, patanong na bati ng nilalang na nagpakilalang si Ero. Ang mga kagaya mong antingero ang kailangan namin. Bukod sa buo ang loob mo, wala ka rin takot makipagsabayan sa mga aswang. Ngayong gabi masasaksihan mo ang prosesyon na hindi mo pa nasisilayan sa buong buhay mo. Ang pagpapasakit namin sa mga demonyong aswang. Magkakasunod na paliwanag ni Ero. Sa isang kisap mata lang bigla namang kaming napunta sa ibang baryo. Nasa tansya ko mga 10:10 na ng gabi. Subalit ang mga kalalakihan sa aming lugar na nagtatangan ng lihim na karunungan at agimatay gising na gising pa. Sa puntong iyong ginamitan ng sabulag ni Ero ang mga aswang upang hindi ito masilayan ng ordinaryong tao. Habang nakihilera ang mga ito na may suot sa ulo ng baging at puno ng matutulis na tinik. Maya-maya pa pinalakad na ito ng mga engkanto habang walang puknat na pinaghahampas ng latigong baging mula sa puno ng balagon. Sa aking nasilayan, ngayon lang ako nakakita ng mga aswang na umaatungal at umiiyak habang nagmamakaawa. Buhayin niyo lang kami. Pangako lalayo na kami sa lugar na ito. Parang awa mo na, Ero. Wala namang kaming kasalanan sa mga engkanto. Bakit ninyo kami ginaganito? Magkasunod na paliwanag ng mga aswang. Buhayin, walang kasalanan. Noon pa man pinagbawalan ko na kayong magtayo ng pugad sa lugar na ito. Dahil ang Gandara ang pangunahin naming daan papunta ng Biringan. Ngayon dahil sa pugad ng mga demonyong gaya ninyo, nabulabog ang natural na tahanan ng mga kalahi naming engkanto at pinatay ng ibang kalahi ninyo. Pero wisyo ang dala ninyo sa mga ordinaryong tao sa mga baryo at sa mabababang uri ng mga engkanto na gustong makasalimuha sa mga tao. Magkakasunod na paliwanag ni Ero. Dagdag pa nito sa akin mga kalakbay.
na taon-taon na lang hindi bababa sa isang tribo ng mga aswang ang kanilang ipinaparada sa aming baryo bilang babala. Kaya naman matapos naming maikot ang mga aswang sa baryo, inakala kong tapos na ang palabas na iyon. Pero walang sabi-sabing gumamit ng Mike Casero para madali kaming makabalik sa bundok kasama ang mga aswang. Pagdating namin sa gitna ng kakahuyan, bigla namang sumulpot ang matandang ermitanyo na nakita ko noong umaga na tumagos sa puno ng balagon sabay sabi ng, ang akala ko binata isa ka lamang ordinaryong tao na walang alam sa aspeto ng lihim na karunungan noong una tayong magkita. Pero nagkamali ako dahil malakas ka palang antingero. Ang nakita mo noong umagang tumagos ako sa puno ng balagon ay bahagi lang ng malakas na kapangyarihan ng isang erosanto. Kung hindi mo na itatanong iyo, si Ero ang aking anak na isa sa malalakas at tagapagbantay ng inyong baryo. Ang mga kasama niya ay kawal ng biringan. Pero huwag kang mag-alala dahil kaibigan sila. Magkakasunod na paliwanag ng matandang lalaki na nagngangalang Artemio. Dahil sa aking mga nalaman, bukas palad akong tinanggap ng mga erosanto bilang kaisa nila sa kanilang layunin na protektahan at pangalagaan ang buong lalawigan ng Gandara. Hindi naglaon matapos ang prosesyon ng erosanto sa aming baryo. Bigla naman nagsalita ang ama ni Ero. Tapusin na ninyo ang pagpapahirap sa mga demonyong iyan at isabit nyo sa mga puno na pag-aari ng mga engkanto bilang pagpapakita ng ating malakas na kapangyarihan. Maraming utos ni Mang Artemio. Bago pa sumilay ang bukan liwayway, walang pagdadalawang isip naman na isinabit ng mga ito ang mga aswang sa magkakaibang puno sa bundok. Habang may mga linta ito sa kanilang mga katawan na paunti-unting sinisipsip ang dugo ng mga nilalang. Pero ayon naman kay Mang Artemio, ay hindi ordinaryong linta ang mga iyon. Dahil nanggaling pa ang mga ito sa mga itim na engkanto na kanilang nakasama sa digmaang kontra sa mga aswang noong mga nagdaang dekada. Ngayong nakita mo na ang malakas na kapangyarihan ng mga erosanto, huwag kang matakot na makipagpatayan sa mga aswang dahil 100% nasa likod mo ang suporta namin. Kaya tanggapin mo ang hiyas na ito, iyo, dahil malaki ang maitutulong niyan sa iyo sa hinaharap bilang manggagamot. Pakatatandaan mo rin, iyo, sa oras na may makaengkwentro kang ibang pangkat ng mga engkanto, ipakita mo lang niya at tutulungan kanila kapag nasa alanganing kang sitwasyon. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Artemio. Sa tuluyang kong paglabas ng kakahuyan, mahinahon naman ako nagpaalam kay Ero at Mang Artemio na uuwi na muna ako pansamantala. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay napakarami kong nasilayan at napuntahang kasama ang mga engkantong erosanto. Sa isang iglap lang ay nagkaroon din ako ng natatanging hiyas ng mga ito na may pangkalahatang gamit. Hindi lang bilang proteksyon, kung hindi magagamit ko rin sa panggagamot. Sa tuluyang kong pagbabalik sa aming pamamahay, napansin kagad ng Lolo Anot ang suot kong kwintas na may palawit na hiyas ng mga erosanto. Maya-maya pa bigla naman itong lumapit sa akin habang pabulong na nagsasabi ng, nakita kita sa prosesyon ng erosanto, Bibot. Hindi ba't magandang masilayan ng malapitan ang pagpapasakit ng mga aswang? Habang ang mga kasama mong engkanto ay tila nagbalat kayong mga tao na may hila-hilang lubid at nakatali ang mga aswang na nasa wangis ng mga kambing at tinahampas ng baging. Ganyang kalupit ang mga erosanto sa tuwing may nagaganap na parada. Ang lahat ng nadadaanan ninyong kalalakihan noong gabi ay pawang mga antingero, albularyo, bertudes at magmumutya. Lahat kami apo ay may mataas na antas sa aspeto ng lihim na karunungan. Kung kaya nakikita namin ang totoong wangis ng mga aswang at engkanto. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Anot. Dagdag pa nito na masero siya para sa aking nakamit, bunga ng pakikipagsapalaran ko sa bundok. Bukod kasi sa naging kaisa ako ng malalakas na uri ng mga engkanto, nakuha ko rin ang malaking tiwala ng mga ito. Subalit ang higit na hinangaan sa akin ng lolo ko ay ang ipinagkaloob ng mga ito na isang klase ng makapangyarihang hiyas. Kaya naman pinayuhan ako ng Lolo Anot
Napag-ingatan ko ang hiyas na iyon at huwag kong iwawaglit sa aking katawan. Sa mga sumunod pang araw, naisipan kong maglibot sa mga karatig baryo upang alamin kung may mga aswang ba na namumugad sa mga ito. Sa paglilibot ko sa mga baryo, tila hindi mga aswang ang aking nasisilayan, bagkus mga engkanto o iyon bang engkantado na kalahating tao. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad, bigla naman akong hinarang ng 3 kalalakihan sa ikatlong baryo na aking pakay. Habang kitang-kita ko sa pagmumukha ng mga ito ang kapula ng kanilang mga mata. Pero base sa aking nakikita, tila may pinangangambahan ang mga ito habang marahan na nagtatanong ng, "Ikaw ba si Bibot, ang antingerong manggagamot na galing sa ikatlong baryo? Kung ano man ang pakay mo rito sa amin ay kalimutan mo na. Isang paalala lang kaibigan, hindi kami tumatanggap ng panauhin sa aming baryo. Dahil abala kaming lahat sa pagsasaka sa kanya-kanya naming lupain. Tahimik ang baryong ito at wala kaming piniperwisyong tao. Isa pa ayaw naming masangkot sa anumang kaguluhan sa pagitan ng mga mapansamantalang engkanto at aswang." Magkakasunod na paliwanag ng mga lalaking iyon. "Kaibigan, hindi ako nagpunta rito para makipagpatayan. Narito ako para mag-abiso. Nalisanin na ninyo ang inyong baryo bago pa kayo matunton ng mga engkantong erosanto." Mariin kong paliwanag. "Sa tingin mo ba may tatanggap na baryo sa amin gayong may dugo kami ng aswang? Uulitin ko sa iyo, antingero. Nagtayo kami ng pugad malayo sa mga tao. Hindi para manalasa o pumatay ng mga inosente. Kaya walang rason ang mga erosanto para ipagtabuyang kami na parang mga aso. Dahil bilang kinatawan ng baryong ito, alam ko kung saan kami lulugar at kontrolado ko ang aking nasasakupan. Pero kung gagamitan nila kami ng das para sa kanilang pamantayan, ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo na makikipagpatayan kami sa mga engkanto kung kinakailangan." Magkakasunod na paliwanag ng matandang aswang. Sa puntong iyon napaisip naman ako, sapagkat may punto rin ang mga pinuno ng mga aswang na iyon. Pero gaya ng aking inaasahan, nakarating kay Mang Artemio ang pakikipag-usap ko sa mga aswang na sarot. Dahil sa pangyayaring iyon, bigla naman ako nagkaroon ng agam-agam sa pinuno ng mga engkanto. Sa pagbabalik ko sa aming pamamahay, inabutan ko ron si Mang Artemio kasama ang mga kawal nito at si Ero. Habang si Lolo Anot naman ay nanatiling walang imik habang nakatitig sa akin ang mga engkanto na nasa wangis ng ordinaryong tao. "Kamusta ka na, Bibot? Nabalitaan ko sa mga elemento na may natuklas ang kampugad ng mga aswang na sarot. Ang tanong ko lang ay kung bakit hindi mo ito ipinaalam sa amin bilang kaisa mo. Nagbago na ba ang pananaw mo at nagiging matimbang na sayo ang mga aswang?" Magkasunod na tanong at paliwanag ni Mang Artemio. Dahil sa inilahad ng matandang engkanto, mahinahon naman akong nagpaliwanag rito para sa saloobin ng mga aswang. Harapan ko ding sinabi dito ang lahat ng aking nasilayan sa baryong iyon na pinatotohanan naman ng Lolo Anot habang nagsasabi ng, "Mawalang galang na mahal na Erosantong Artemio. Totoong lahat ang sinasabi ng aking apo na tahimik ang mga aswang na iyon at ni minsan wala silang naitalang pagsalakay sa mga baryo. Puro paghahanap buhay lang ang ginagawa ng mga ito at hindi rin sila kumakain ng karne ng tao. Sa katunayan, minsan ko na rin silang naging katuwang sa pagtugis ng ibang lahi ng aswang noong kabinataan ko. Sang-ayon rin ako sa sinasabi ni Bibot na hayaan natin silang mamuhay ng normal gaya ng mga tao. Isipin ninyo kung lulusubin ng mga erosanto ang kanilang pugad. 100% maraming inosente ang madadamay. Sigurado din po ako, mahal na Erosanto Artemio, na makikipagpatayan ng mga aswang na iyon hanggang sa huli nilang hininga para panindigan ang kanilang prinsipyo na wala silang piniperwisyong tao." Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Anot. Nang marinig naman ni Mang Artemio ang mga inilahad ng lolo ko, walang kaabog-abog nitong ipinag-utos sa kanyang mga kawal na bantayan ang pugad ng mga aswang na sarota.
Maya-maya pa ay bigla naman akong inakbayan ni Mang Artemio at tinitigan sabay ngumiti sa akin. Habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa aking wisyo ng mga oras na iyon. Akala ko noong una kitang makita, Bibot, halang rin ang kaluluwa mo. Pero nagkamali ako. Dahil kahit pumapatay tayo ng mga aswang at pinuporsisyon ng mga ito, may busila ka pa ring puso. Noong kabataan ko bilang erosantong engkanto, sinubukan ko rin mamuhay ng normal kasama ang mga ordinaryong tao at mga aswang. Pero napagtanto ko sa aking sarili na hindi pala lahat ng aswang ay demonyo. Hayaan mo bilang pinuno ng mga erosanto, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga sarot na mamuhay ng normal gaya ng mga tao. Pero kapag gumawa sila ng hindi ka nais-nais sa mga baryong nasasakupan ko, papatayin ka namin kasama ang mga aswang na iyon. Itanim mo iyan sa utak mo, Bibot. Dahil sa sitwasyong ito walang magaganap na paglilitis. Mabuti kaming kaibigan, pero masama kaming kaaway. Ang lahat ng antingero at albularyo nagtraidor sa amin ay pinatay naming lahat. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Artemio sabay himas sa ulo ko. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito, mahinahon naman ako nagpahayag ng aking pagsang-ayon na kapag sumira ang mga aswang na iyon sa kanilang prinsipyo, ako na mismo ang tutugis sa mga ito para parusahan at iparada sa buong baryo ng Gandara. Makalipas pa ang mga araw, nakipagtulungan naman ang mga sarot na mahuli ang mga aswang na balbal at mga alok na pasimpleng nagdanakaw na mga patay sa may sementeryo. Maging ang mga umagob noon na harap-harapan kong nakawin ang nakaburol sa lamay ay tinugis namin ni Ero ng walang pag-aalinlangan. Kung noon tuwing Biyernes lang ng gabi isinasagawa ng mga erosanto ang prosesyon sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 10, ngayon ay 3 beses na sa isang linggo ang parada ng mga aswang. Dumarating din kami sa punto na iba't ibang lahi ng mga aswang ang aming pinuprosesyon sa mga baryo kasama ang pangkat ni Ero. Nariyan ang mga tiktik, paraduno, mangalok, balbal at kung ano-ano pang klase na mapagsamantala sa mga tao, buhay man o patay. Pero alam niyo ba, ang pinakamalaki naming aswang na isinalang sa prosesyon ng Erosanto ay ang kumaw na kalahating aswang at halimaw na kumakain ng mga bata. Nahuli namin ang nilalang na iyon sa isang yungib habang may pinupulutan na daliri at braso ng isang walang kamuwang-muwang na batang katutubo. Kung kaya naman sa galit noon ni Mang Artemio sa nilalang na kumaw, matapos namin itong iparada sa mga baryo, doon ko rin nakita ang bangis ng isang matandang erosanto nang pagpira-pirasohin nito ang aswang na iyon. Dahil sa bangis ng erosanto sa pagpaparusa ng mga aswang, nalaman ko sa pangkat ng sarot na nagsilikas na ang iba't ibang lahi ng aswang sa mga bulubundukin ng Gandara. Kung noon ay talamak ang nakawan ng patay sa mga sementeryo at lamayan, ngayon kahit walang bantay ang mga ito, nasisiguro na namin ang kaligtasan ng mga yumao. Sa pagdaan pa ng mga araw, kusa namang nagpasama sa akin si Mang Artemio at Ero papunta sa pugad ng mga sarot. Subalit sa pagdating namin sa lugar na iyon, bahagya naman nagkaroon ng tensyon. Ano ang pakay ninyo sa amin, Artemio? Kilala kita bilang berdugo ng mga aswang. Wala kaming atraso sa inyo at wala kaming piniperwisyong tao. Patanong na bati ng matandang sarot. Maghunos dili ka, Arturo. Hindi kami nagpunta rito para makipagpatayan o makipag-ubusan ng lahi. Narito kami bilang kaibigan at nagpapasalamat ako sa tulong ninyo. Nakakaawa man ang mga aswang na isinalang namin sa prosesyon ng Erosanto. Pero kailangan namin gawin kung ano ang nararapat para sa kapakanan ng marami. Magkasunod na tugon ni Mang Artemio. Awa. Bakit kami ba naawa sa mga kapwa naming aswang? Tandaan mo, Artemio, marapat lang sa kanila ang bitayin. Dahil sa dami na ng biniktima nilang tao, bata man o matanda, buhay man o patay. Kaya huwag mong hayaang bumaba ang respeto ko sa mga Erosanto kung pakikitaan mo ng awa ang mga aswang na iyon. Dahil baka hindi na berdugo ang itawag sa iyo, Artemio. Magkasunod na paliwanag ni Mang Arturo.
Hindi naman naglaon mga kalakbay. Nagpatuloy naman ang pakikipagtulungan ng mga sarot sa pangkat namin ni Ero. Halos gabi-gabing umiikot ang mga ito sa mga baryo at kakahuyang bilang mga dambuhalang aso. Sa paglipas pa ng taon, ipinagpatuloy ko ang aking pagiging manggagamot sa aming baryo gamit ang hiyas ng mga Erosanto. Kahit hindi na ako gaanong kaaktibo sa prosesyon ng Erosanto, patuloy pa rin itong pinaiiran nila mga Artemio at Ero bilang babala sa mga aswang na mag-aasik ng kademonyoan sa mga baryo. Gayunpaman sa pag-usad ng aking edad, patuloy na nagsalinlahi ang kwento ng matatandang antingero at albularyo sa aming lugar. Lalong-lalo na ang tungkol sa isang parada na minsan kong nasilayan sa buong buhay ko simula nang magtangan ako ng lihim na karunungan. Walang iba kung hindi ang prosesyon ng pagpapasakit sa mga aswang na tinatawag ng mga ito na prosesyon ng Erosanto. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.